At siyempre, i-advance po natin rin ang Filipino guerrilla fighters sa pangunguna ni Kapitan Dado. Andito na ba? Mga kababayan ko, salubungin po natin ang retired Captain o Colonel General Beltran. Palakpakan po natin mga kababayan ko. Ayan, narito na po yung mga retired militar. Nakikisa na po sa ating maraming Pilipino na nandito ho ngayon. Kailangan po natin mag-ingay. Sigilin po natin si Bongbong Marcos sa 129 billion pesos na ginibinintang ginto. 129 billion pesos na 25 tons na bininta kong ginto. Bigyan po natin ang daan yan muna. Dito po yung ano natin. Ito, Captain Dalo, Colonel Beltran, ang guerrilla fighters na dito na po sa inyong harapan. Mabuhay po kayo, sir. Ay, ito, sir. Sir, dito tayo, sir. Kap, nandito po. Sino po yung una? Mabuhay ka, sir. Nandito na yun sila. Patay kung patay na no. Colonel Beltran, ikaw na po yung mauna. Ayan na. Ayan. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Isang pagsakta. Duterte! 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 Hindi ko alam kung saan tayo magsimula. Bakit kami narito? Bakit tayo narito? Bakit tayo naghahayag ng problema ng ating bansa? Kami, ang Filipino Guerrilla Forces, ay nagsimula April 9, 2024. Kung saan po politika, kami, nag-isip kami, paano namin iligtas ang Pilipino sa ating mga mananakop sa ating bansa kung may sakali may papasok, ang Pilipino ay handa sa gera. Yun yung pinaganda namin. Pero yung gobyerno natin, anong ginagawa? Urakot! Urakot! Bakit kami narito? Bakit kami narito? Una, inubos ang kaban ng bayan. I-research ninyo ang mga ginto sa Central Bank sa pangalan, ayon sa aking informasyon, sa pangalan ni Bongbong Marcos, ang ating ginto at napatunayan, di ba? Inamin! Wala na tayong kayamanan. Ano ba ang gagawin natin sa bayan ng Pilipino? Dati, makakaliwa ang narito sa shrine. Ngayon, lahat sila bayad. Lahat sila bayad. Lahat sila bayad. Ang susunod, ang ating isang tagapagtanggol ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo ba kung sino? Siya lang ang ating pag-asa na magtatanggol sa bansang Pilipinas. Sino pa ba? Sino pa ba asahan natin? Wala na! Natutuwag na lahat ang Pilipino. Pero nandito si Supremo Trinity alias Dado. Ibibigay ko ang may ito. Ayak pa! Magandang gabi sa mga kasama. Ay sunan mga magandang gabi sa inyo lahat. Thank you Thank you. At isang honor yun nandito kami. Ang honor. Kasama namin yung mga commander ng Filipino Guerrilla Forces. Tawag nyo lang tasong kami. Makikilala kayo mga nandito. At yung mga nakikinig na Filipino Guerrilla Forces all over the country. One time, big time. Okay, one time, big time. Tapusin na natin to. Tapusin na natin to. Kasi mali. Okay. Bakit tayo nandito? Ay, hindi pa nakakilala sa akin. Ako si... Ano pangalan ko? Dado Enrique. PMA class 1983. Yes. First captain ng klase. Ibig sabihin nun, barumbado. Baron ng klase. Scout Ranger, US Ranger, Airborne, Malala, Nuclear Biological Chemical Defense. Cook. Tungkang, manin. Mamamatay tao. Doon, hindi na, mapig na ako. Talaga? Okay. Bakit tayo nandito? Kung tatandaan niyo, 2 taon noon, mula noon,
May 10 taong kumandidato, humingi ng tulong natin. Humingi ng tulong, pinaunlakan natin. Pinakinggan natin yung sinasabi niya. At binigyan natin ng oras natin. Kaya, binoto ka natin. Ako binoto ko. Diba, binoto. Pero ako binoto ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward, 2 taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? O, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Nabudol! O, nabudol. -1, 31 million, -1, 30 million, 999,999. -1, 39 million, 999,990. Bakit kayo nandito? Marcos arrest yan! Kaya, wag naman. Kaya mo na. Wag naman. Galit eh. Baka altikusyon. Ngayon, ba't tayo nandito? Ba't ako nandito? Gusto ko i-share sa inyo. Kami ng grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras. Binigyan natin sa lahat ng oras. BBM, bigyan mo ng oras ang taong bayan. 2 taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. We are seeking redress for our grievances. We are seeking answers. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Mataas ang bilihin. Yung bigas ng pangako. Sandama ka ng pangako ginawa, may pabahay. Nagawa ba? Yeah! Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nagiginig mo ko, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number 1, you take a hair follicle drug test. Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? You take a hair follicle drug test. That's the grievance number 1. Yun ang gusto namin resulta. Number 2, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number 1, yung bilitan nito. Sana po tayo pera. We want explanation. Ano yung nangyari sa PhilHealth Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na blood control program? Nagdumabahat pa rin. Tapos nun, walang bakal. Yung simento. Tapos, hinahanap yung barko na tumama doon sa blood control project na yan, hinayupak na yan. Tapos nun, ano nangyari doon sa PhilHealth, 89 billion? Ano nangyari? Hindi natin alam, no? Ano nangyari doon sa mga pera? Mahali ka pa. 500 billion, napunduan ng 250 billion, na sana? Kumikita ba? Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang sagot. Pero kayo sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Ano yung grievances ninyo? Takot na takot kayo kay Sara. Takot na takot kayo kay Duterte. Kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayo mga nakapaligid kay Marcos, kayong mga AFP at mga PNP, pakiusap, huwag niyong aawayan yung AFP, PNP. Nasasaktan kami. Galing kami doon. May mga kasama kami ng ex-PNP, may kasama kaming mga ex-military. No? Hayaan nyo lang sila. Bakit? May trabaho silang ginagampanan, mas malaking problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Tayo ang hihingi sa tutulong sa sarili natin. Kung hindi sasagutin ng gobyerno ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon. Tayo ang sasagot. Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamataas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society. Just.
society and a government that shall embody our ideal. Ideal ba yung magturog tayo? Ideal ba yung magnakaw? Yung anak mo nga magnakaw, papaluin mo eh. Isitahin mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Ano? Bawal ba Bawal ba magalit? Iyo, content. Yes or no? Ano nyo? Yan ang sagot nyo. Ikaw, kilala mo kung sino ka, convicted ka, nagko-content ka ng tao. Hanip ka. Baka mawalan ako ng boses. Ikaw. Convicted ka, criminal. Anong ginagawa mo dyan? Diba? Kaya may bukas ka rin. No? Kaya nga, hindi dapat na ilapi. And now, what they're trying to do, after the people are saying lahat ng grievances sila, pinapaliktad din yung konstitusyon. Ginagamit yung konstitusyon laban sa amin. Tama ba yun? Mali! Patangin na nasagot nyo. We, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this constitution. Batas natin yun, kaya hindi kahit sinong Supreme Court, kahit sinong lawyer na hindi naintindihan yan, talaga, sorry, hindi ka naintindihan. We, the sovereign Filipino people, tayo ang masusunod. We, the sovereign Filipino people, walang Pilipinas kung walang taong bayan. Walang gobyerno ng Pilipinas kung walang taong bayan. Walang konstitusyon kung walang taong bayan. Tayo nag-ratify. Isa ako sa nag-ratify dito. Matanda ka na rin. Nag-ratify rin ito. Sino mga tatanda rito, mga senior? Nag-ratify kayo ng Constitution 1987. And we saw to it na meron tayong Constitution sa ngayon sa kagustuhan natin. Do ordain, pinaspasan natin, and promulgate this Constitution. Kaya problema ngayon, ano ginagawa nila? Pinaboy! Yun lang ang salita. Pinaboy! Pinorkitig! Yung Constitution natin. Huwag masyadong magalit. Sa Pilipino, bakit? Makinig kayong lahat, tao sa gobyerno. From President, Vice President, Nabisara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, 3 branches of government. Pakinggan ninyo. Galit ang taong bayan. Napakahirap mag-intindihin nun. Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal ako magpasensya. I have a high tolerance for pain. Hindi na okay lang. Hiwa-hiwain nyo ko, tatawanan ko lang yun. Patakan nyo ng kalamansi at asin, tatawanan ko lang yun. Tanggalin nyo yung kuko ko, okay lang sa akin yun. Kuryente nyo ko, okay lang sa akin yun. Dinala namin sa akademya. No? Usupayising nun eh. Kaya, pag kami nagre-reklamo na, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinaing ng taong bayan. Kaya pag kami nagalit, huwag na natin paabutin ito na kami mismo, BBM, makinig kayo taong galayan, huwag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Naintindihan nyo yung sinasabi ko? People's Court, kami mismo ang lilitis sa inyo. Kami mismo. At lahat ng nagnakaw, lilitisin namin. Ilalagay namin yung death penalty na ilang taon nyo nang hindi pinalagay. Inaun nyo sa remote. Habang kayo nagre-resolution 10, mga animal kayo. Animal kayo. Kayo. Mainit ka naman ulo ko. Pagin nyo. Okay lang. Love you. Hindi ko naintindihan. Unsa man na. Yes, we are the sovereign Filipino government, the sovereign Filipino people, and we deserve respect. We deserve respect. Hindi tayo dapat takutin. Wala na ako ng boses ha. Hindi tayo pwedeng takutin. Pagkat lahat ng kanilang kapangyarihan, ano sabi sa konstitusyon? All power, all authority emanate from the people. And sovereignty resides the people. So, bakit nyo kami inaway? Bakit nyo kami tinatakot? Bakit nyo kami pinupukpok? Kay OJC, pinupok. Tama ba yun? Tama ba yun? Kaya, pero huwag kayo magagalit sa ating PNP. Marami ko kilala sa PNP
na mabait. Pero pagka pinukpo kayo, magalit kayo. Eh, pinukpo kayo eh. Pag tinirakas kayo, magalit kayo. Huwag kayong matatakot mga kababayan. Kasi karapatan natin ang magalit. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng umupulang ang tayo just. Kaya tayo nandito. Kasi ayaw natin maging narco. Oh. Monarchy. Communistic na estado. O, tatlo yung sinabi ko. Narco, punong ng droga. Gusto niyo ba yung anak ninyo? O, sige, pare. Anak ko, mahal kita, bumili ka ng droga sa tindahan. Gusto niyo yan? Paano may iwasan yun? Presidente Bongbong Marcos, you subjecting to drug test. Ay, sigurado. Hindi tayo pwedeng tumagal na isang araw na merong presidente na bangag. Patunayan mo, hindi ka bangag. Wala. Tapos nun, anak, magnakaw ka sa kapitbahay, nakawin mo lang ng pera dun. Tama ba yan? Because that is not our ideal. That is not the ideal of the Filipino people. Galit tayo sa magnanakaw. Lalong galit tayo sa buhaya. Mga plunderer. Kaya dapat tumayo kayo mga kababayan. Bukas, one time, big time. Lahat ang pwede, pumunta kayo. Bawat Pilipino, pumunta kayo. Yung mga nasa probinsya, pumunta kayo sa probinsya ninyo. Ewan ko, mahal ang traffic, mahal ang aeroplano. Pumunta kayo sa inyong mga lugar at doon kayo sama-sama magtipon. Cebu, Mindanao, lahat ng area. At kunan ninyo, mag-live kayo, ipakita nyo, at pinomonitor kayo ng Amerika. Gusto nilang makita na lahat tayo nagagalit. Hindi pwede ito. Hindi pwede. We, the sovereign people, will say, it is enough. Ayaw na namin ito. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you.